Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Angel Sueño galing sa Tanbubungan at ngayong araw ay tatalakayin natin ang globalisasyong politika at mga konseptong konektado rito gaya ng guarded globalization, fair trade at bottom billion. Lahat ng ito ay may malaking epekto sa ating pamumuhay, ekonomiya at maging sa ating bansa. Kaya alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, ano ang sa kasalukuyang mundo. Globalisasyong politikal ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng mga pamahalaan at daigdigang organisasyon sa buong mundo upang mas mapabuti ang ugnayan sa larangan ng kapayapaan, karapatang pantao, kaligtasan at pamamahala. Sa madaling salita, ito ay isang paraan para magkaisa ang mga bansa at magplano ng mga solusyon sa mga pandaigdigang problema. Halimbawa, ang United Nations ay aktibong gumagawa ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan sa mga bansa apektados ng digmaan gaya ng Ukraine at Gaza. Sa ASEAN, nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapitbansa para maresolba ang mga issue sa South China Sea at sa climate change. Ibig sabihin, dahil sa globalisasyong politikal, mas madali nang magkaisa ang mga bansa upang magtulungan sa mga isyu na hindi kayang harapin ng isang bansa lamang. Ang guarded globalization ay nangungulugang bukas ang bansa sa globalisasyon pero may hangganan o kontrol pa rin mula sa pamahalaan. Layunin nitong maprotektahan ang lokal na industriya at manggagawa laban sa na pagpasok ng mga dayuhang produkto o kumpanya. Halimbawa, ang Pilipinas ay nagpapataw ng buwis o taripa sa imported na bigas at sibuyas upang hindi malugi ang mga lokal na magsasaka. Sa India at Estados Unidos, pinoprotektahan din nila ang sariling industriya sa pamamagitan ng local product campaigns tulad ng Made in India o Buy American. Kaya nga tinatawag guarded globalizations, bukas tayo sa pakikipagkalakalan pero hindi basta-basta nagpapadala sa impluwensya ng malaking bansa o korporasyon. Ang fair trade naman ay tumutukoy sa patas na sistema ng kalakalan na nagbibigay halaga sa manggagawa, magsasaka at maliliit. Layunin nitong matiyak na makatarungan ang presyong ng produkto at makatao ang kondisyon ng paggawa. Halimbawa, sa Benguet at Bukidnon, may mga kooperatibang kasali sa Fair Trade International kung saan tinitiyak na patas ang bayad ng mga magsasaka ng kape, saging at kakao. Sa ibang bansa tulad ng Ghana at Peru, may mga Fair Trade Certified products gaya ng tsokolate at kape na sinisigurong walang child labor at tama ang sahod. Layunin nito, ang globalisasyon ay hindi lamang sa mamamayan o malalaking kumpanya, kundi maging sa mga simpleng manggagawa na dapat din makinabang sa pandaigdigang kalakalan. Ang bottom billion ay konsepto mula sa ekonomistang si Paul Coller, na tumutukoy ito sa mahigit na 1 bilyong tao sa mundo na nanatiling lubos na mahirap kahit umuunlad na ang ibang bansa. Halimbawa, ayon sa World Bank 2024, maraming bansa sa ilang bahagi ng South Asia ang hindi pa rin nakaahon sa kahirapan dahil sa kakulangan ng edukasyon, trabaho at maayos na pamahalaan. Sa Pilipinas, bagamat may pag-unlad, marami pa rin komunidad sa Mindanao, Samar at mga liblib na lugar ang nahuhuli sa oportunidad. Ang layunin ng mga bottom billion programs ay tulungan ang mga bansang ito sa pamamagitan ng edukasyon, microfinance at sustainable livelihood projects para walang maiiwan sa progreso ng mundo. Kung ating iisipin, lahat ng konsepto ay may koneksyon. Ang globalisasyong politikal ay nagtutulungan ang mga bansa. Ang guarded globalization ay nagpoprotekta sa lokal na ekonomiya.
Ang fair trade ay nagsusulong ng katarungang sa kalakalan. Ang bottom billion ay paalala na dapat lahat ay makinabang sa pag-unlad. Sa kabuuan, ito ang mga hakbang tungo sa makatao, makatarungan at balanseng globalisasyon. Isang mundo na umuunlad at hindi lang sa kita, kundi pati sa dignidad at katurungan ng bawat mamamayan. At iyan ang ating lakay ngayong araw: globalisasyon politikal, guarded globalization, fair trade at bottom line. Sana ay mas naunawa ninyo kung paano ito nakakaapekto sa ekonomiya, lipunan at sa ating kinabukasan. Bilang mamamayan ng isang makabagong mundo, maraming salamat po sa inyong pakikinig.